plunder, pagdanakaw, pandarambong ay ang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may bearing ba ang kaso na ito? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong araw nito? Isa na naman pong episode ang ating pag-uusapan, pagsasalu-saluhan para sa pagbuo ng isang episode ng panggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. So, excuse me. Last week ay nagsampa ho ng kaso, kung ano-anong kaso ang isinampa ng ilang mga mga cause-oriented group, mga iba't ibang sektor, laban kay Vice President Sara Duterte. The thing is, ano-ano ba itong mga kaso? Ano-ano ba itong mga kaso na isinampa laban ho kay Vice President Sara Duterte? And I think we all know what it is. At ito ho ay yung kasong plunder o pandarambong na may kaugnayan doon po sa confidential fund na hanggang ngayon na hinahanap pa rin po nila. Alam mo ninyo, nakakainis isipin pero sa isang banda ay dito ho natin makikita kung anong klase ng tao itong mga nakapaligid sa ating gobyerno. Mga bagay na alam niyo yan, wala namang bearing or something like that. Mga bagay na hindi ho natin makita kung ano talaga ang tawag dito, kung ano ang relevance sa ating sitwasyon. Mabuti pa panoorin po muna natin ito para magkaintindihan tayo. Ito yun eh. This is exactly what we've been talking about. No matter your political side, whether you're DDS, Kakamping, or Marcos loyalist, when a natural disaster hits, lahat tayo tinatamaan. But who stays safe and untouched? The families of Martin Romualdez, Zaldico Bongbong Marcos, at lahat ng kongresistang binubulsa ang pondo para sa flood control. You make so much noise about VP Sara's 125 million pesos confidential fund demanding she be banned from public office kahit wala namang ebidensya ng corruption. Pero sa mga totoong may hawak ng billions, tahimik kayo. Ito yun eh. Ito yung sinasabi namin, your selective outrage does more harm than good. You're not anti-corruption, you're just anti-Duterte. And in the end, it's the ordinary Filipinos who suffer. Kami, tayong lahat. I repost a post na may kaugnayan doon sa mga nagsipagsampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Unfortunately, ilan sa mga ito ay mga galing sa simbahan. Masakit isipin sapagkat ako ay isang Katoliko, and in fact, I was a sacristan mayor during my time, high school, sometimes in college, pagka may misa sa Lyceum, umaalali ako sa pare in one way or another. Kaya lang ay nakakapanghinayang isipin na merong mga pari na nababayaran o mga pari na hindi mo alam kung ano talaga yung kanilang paninindigan. Sapagkat may mga senaryo, may mga sitwasyon na itong ating mga kaibigang pari na ito ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ko alam kung naiintindihan nila o hindi. Tama lang, dahil ang sabi nila ay meron silang moral obligation. Meron silang hindi political pero moral obligation sa ating mga kababayan. And that is to let the people know kung ano ho yung mga mali, kung ano yung mga nangyayari na hindi tama, na hindi dapat mangyari sa Pilipinas at sa mga tao. But unfortunately, ay
nakakasira ng paniniwala ang mga taong kagaya nito sa senaryo, sa panahon ng pagkakataon na sila ay nakatingin lang sa ibang bagay pero nakatitig sa isang bagay. And that is the oligarchs. Yan. Yun lang ang tinitingnan nitong ilang mga paring mga ipokrito na sinasabi natin. A friend of mine who is actually a nephew of a good priest asked me, Kuya Ronnie, bakit? Ano nangyari? Bakit nasama yung mga pare? Ang sabi ko na lang, I'm sorry, I hate to say this, pero mapapanood mo sa video kung bakit. Hindi natin sila sinasansana. Hindi natin sila pinakikialaman, hindi natin sila, wala tayong sinasabing anuman. Pero sa isang banda, dapat siguro nating intindihin na moral obligation comes with, sabi nga ay, parang respeto sa iba. Hindi ba na? Yung obligasyong moral ay mayroong kaakibat na paggalang sa ibang tao. At pagkakapare-parehas or sabi nga natin ay yung pagiging fair. That's how moral obligations works to my end. Kaya nakakasamang isipin, nakakasama ng loob isipin na mga pare pa yung nangunguna sa paggawa ng hindi naman nila mapatunayan tama. Dahil puro mga chismis o hearsay mula sa mga mayayamang uri doon sa mga tinatawag na oligarko. Minsan na natin ito na pag-usapan at minsan ko na rin nasabi, this is the problem with the Catholicism. Yeah, it is. Catholic means universal. That's what it means. Pero hindi yung dahilan para gumawa ka ng mga bagay na pangkalahatan mong ituturing pero mali. Kung ikaw ay merong nakikitang mali, dapat lahat ng ito ay ireklamo mo. What we're looking after BP Sara is mga bagay na itinatwa na ng COA. Itinama na ng COA in other term. Itinatwa in the sense na yung inyong mga reklamo at yung inyong mga kung ano-anong mga inquiries or whatsoever ay itinanggi na ng COA by saying na wala namang problema. Di ba ga? Itinama na yan. Di ba? Pero nananatili tayong doon pa rin nakatingin or nakatitig sa isang bagay na yan. Alam niyo, kung ikaw ay isang matinong pari at hindi ka addict for more than a decade or almost 2 decades, makikita mo yung dapat ay nakikita mo yung nakikita ng lahat. Kung meron kayong nakita na pagkakabalik kay BP Sara, which is the 600 million pesos na sinasabi ninyo na confidential fund, whatever it is, di ba dapat ay tingnan din naman ninyo ang nangyayari sa ating nasyon. Ang Pilipinas ay nakakahiya na. Nakikita ba ninyo ito, mga kaparian? Palagay ko na pag-uusapan ito hanggang sa Vatican. Sapagkat ang Katolisismo ay hindi nagdedesisyon ng walang alam ang Vatican. Hindi ba? Meron tayong mga pinalalabas na mga pastoral letter or whatever, pero sa bawat lokalidad lang yon or sa bawat diocese. Na kung titignan mo, hindi lahat ng pari ay nakikinig or gumaganap sa panawagan na ito. Yeah. Bakit? Sapagkat alam naman natin na kinukulapol na ng sangkaterbang korupsyon ng Pilipinas. Pero isa pa lang ang inyong tinitingnan, si Duterte. I am not I am not defending Duterte. Ano naman kung wala akong dahilan para i-depensa yan. Una, tigit sa lahat, di man ako kilala ng mga lintik na yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba ga? Sino ba sa kanila nakakakilala sa akin? Wala. Walang nakakakilala sa kanila. Pero, ang sinasabi ko, may nakita kang mali.
Dapat, yung pagkakamali na ito, na ibinubuyang-yang na sa buong mundo, dapat yung iba nakikita mo rin. Nagsampa ka ng kaso, ha? Linti ka na pari ka pa naman, punyeta ka. Sinamahan mo ng yung mga tao na yan. Nagsampa ka ng kaso laban kay Duterte. Okay yun. Kung sa tingin mo ay may kaso na dapat tingnan, isampahan mo. Tama yun. Pero anak ng teteng naman, no, kaya hindi nagkakasundo ang mga pare at ang Katolisismo dahil sa kagaya mo. Ha, kung sino ka ba lintikang adik na pare ka. Pero dapat, kung talagang totoo ka, dapat sinampahan mo rin ng kaso si Bongbong Marcos. Sinampahan mo rin ng kaso si Martin Romualdez na nawawala na. Hindi na makakita. Nasaan ba? Oh. Sinampahan mo rin ng kaso si Saldico. At ang iba pang mga contractors. May kumakalat na listahan ng mga contractors. Pero ano, sa listahan na yan, isa lang ang nakasama dyan. Si Congressman Momo ng Surigao del Sur. Pero the rest, wala pa rin. Sapagkat they're being considered as mga holy cow. Diba? Kaya tingnan mo ang senaryo mo, tingnan mo ang sitwasyon mo. Nasa tamang wisyo ka ba o nasa tamang pag-iisip ka pa? Father addict. Diba? Walang masama yan sa ginawa mo. Tama yan kung sa tingin mo ay kailangang kasuhan. Pero hindi. Nasa likuran mo, umronta ka, lumagay ka sa harap, at isinaalang-alang mo ang iyong abito. Diba? Pero ang nasa likod mo, mga oligarko, na kayang bilhin, pati kaluluwa mo. Magising ka. Maging totoo ka. Huwag kang mapagpaimbabaw na pari sapagkat nasisira ang kaparian sa mga kagaya mo. Isa kang ipokrito. Kung sa lahat ng hayop, ikaw ang pinakahayop. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Maging totoo po tayo at maging parehas. Kung mayroong mga dapat kasuhan, kasuhan po natin. Pero let's not have a selective mind sa mga usapin po na ito. Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasamahan, Mang Teban, good morning at good evening and magandang tanghali. Nasaan ka man. Ako pa rin po inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito sa YouTube. Ron Ramos po. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang episode na nanggigising sa mga tutulog-tulog o nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng tagundong. Dagundong, 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 dagundong.